Welcome back mga bossing sa channel natin, at ngayon talagang pakagaganda na ng umaatibong eksena sa Global Freeze dahil dahan-dahan na naglalabsan ang malalakas na Epsilon level mga mamaw sa Apocalypse. Bago ang lahat nais ko sana na kayo ay mag-subscribe sa ating munting channel dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating channel at soon pag kumita na tayo, mamimigay na rin tayo ng cash sa loyal nating kabossing. Let's go! Ipagpatuloy na natin. Gusto kong itaya ang buhay ko sa'yo. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ng naroroon ay nahulog kay Zhang Yi at Li Qianggong. Tumitig sina Qin Qigong at Monk Daawen, nagtataka kung ano ang iniisip nila. Bilang host, tiyak na ayaw nilang makakita ng away sa pagitan ng mga kinatawan mula sa Northwest Region at Jiangnan Region. Pero ngayon, kailangan talaga nila ang suporta ni Li Qianggong. Dahan-dahang sinabi ni Qin Qigong, iginagalang ko ang opinyon ni Eng Chaos mula sa Jiangnan Region tungkol sa bagay na ito. Hanggat hindi siya tumatango, walang sinuman sa Shengjing ang maaaring pilitin siyang gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Sinabi ito ni Qin Qigong nang walang pag-aalinlangan. Siya ang Supreme Commander ng unang rehiyon sa gitnang rehiyon ng Huaxu Kingdom. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga tao sa Huaxu Kingdom ay mukha. Kung mas marangal ang tao, mas pinapahalagahan nila ito. Ano man ang mangyari, hindi maaaring isuko ni Qin Qigong ang pangunahing prinsipyo. Gayunpaman, tinitigan ni Zhang Yi si Li Qianggong. Nagtama ang kanilang mga mata sa hangin, at ang hangin ay napuno ng malakas na amoy ng pulbura. Ang mga mata ni Li Qianggong ay matalas, nangingibabaw, at siya ay may dominanteng saloobin. Hindi niya sinasadyang maging ganito, natural lang iyon. Bilang isang general, likas ang kanyang pagiging dominante, ito ay isang katayuan na minana sa pamamagitan ng dugo. Hindi nagmamadaling magsalita si Zhang Yi. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng galit, ngunit alam niya na sa mga oras na tulad nito, kailangan niyang manatiling makatuwiran. Kung hindi ka mag-iingat, mahuhulog ka sa bitag ng iba. Lahat ay maaaring gawin ng isang beses o dalawang beses, hindi dalawang beses. Pinipilit ni Li Qianggong si Zhang Yi na ipahayag ang kanyang paninindigan. Pangatlong beses na ito ngayon. Kung muling iwas ni Zhang Yi ang sitwasyon, kahit na hindi magsimula ang labanang ito, siya ay magiging isang katatawanan at duwag sa mga tao mula ngayon. Si Li Qianggong naman ay isang sundalong sumusuko sa iba nang hindi lumaban. Tinapakan niya ang ulo ni Zhang Yi at nakakuha ng malaking katanyagan. Kung tutuusin, sa oras na ito, kalahating taon pa lang mula nang sumikat si Zhang Yi sa Star Island at kilala ang Chaos sa buong rehiyon ng East China Sea. Ngunit si Li Qianggong ay hindi kilala sa labas ng mundo. Ang pag-alis ni Zhang Yi ay katumbas ng paggamit ng lahat ng kanyang pagsisikap na gawin ang mga damit pangkasal ni Li Qianggong. Isa itong pagsasabuatan. Pagkatapos makipaglaban, nahulog siya sa bitag na inilatag ni Li Qianggong. Kung walang laban, kikita pa rin si Li Qianggong nang walang mawawala. Dahan-dahang ibinaba ni Zhang Yi ang baso ng alak sa kanyang kamay. Sa ilalim ng tingin ng lahat, tiningnan ni Zhang Yi si Li Qianggong nang may paghamak at sinabing dahan-dahan. Sabi mo gusto mo akong suntukin. Li Qianggong, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sino ka sa tingin mo? Masyado ka bang uminom ng hanging hilagang kanluran at buhangin? 2 beses kang tinatawag na hari ng hilagang kanluran, at nababaliw na ang utak mo. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Li Qianggong. Haha, nagsasalita ka lang ba? Kung hindi ka maglakas loob na saktan ka, sabihin mo lang na natatakot ka, at hinding-hindi kita ipapahiya. Kung tutuusin, itinaas niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at nyugyog ang 60 taong gulang na si Mautay. Ako, si Li Qianggong, hindi man lang nag-abala na maging parang isang mahiyaing junior. Bahagyang umiti si Zhang Yi. Hinampas niya ng kanang kamay ang lamesa sa harapan niya. What a coincidence, I also hate men without seed. Dahil nakiusap ka na ipaglaban kita, kaya kong pagbigyan ang hamak mong kahilingan. Pero hindi ako nakikipaglaro sa mga bata. Kung gusto mong lumaban, kailangan mong magdagdag ng bonus. Dahil nakiusap ka na ipaglaban kita, kaya kong pagbigyan ang hamak mong kahilingan. Pero hindi ako nakikipaglaro sa mga bata. Kung gusto mong lumaban, kailangan mong magdagdag ng bonus. Biglang naging mabangis si Zhang Yi, matalas ang kanyang mga mata na parang gustong kumain ng tao. Lahat tayo Epsilon. Dahil kailangan nating magdesisyon sa kahihinatnan, kailangan nating magpigil. Kaya itataya ko ang buhay ko sa iyo. Ang mananalo ay mabubuhay at ang matatalo ay mamamatay. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Li Qianggong.
Ang biglaang malaking taya na ito ay nagulat sa lahat. Talagang itinaya ni Zhang Yi ang kanyang buhay sa sandaling siya ay umakyat. Ito ay parang baligtad ang mesa. Si Paji Jesang mula sa Southwest Region ay nagsimula ng magpunas ng kanyang pawis gamit ang isang panyo. Medyo namutla din ang mukha ni Suzaku at hindi mapakali ang tingin niya kay Li Changbong. Gaya ng inaasahan, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Li Changbong. Isusugal ang buhay mo. Bagamat inakala niyang siguradong matatalo niya si Zhang Yi, kung umabot pa ito sa punto ng pagsusugal sa kanyang buhay, hindi ito isang konsepto. Ang isang away ay isang away, at ang pagtataya ng buhay ng isang tao ay ang pakikipagsapalaran ng isang tao. Lahat ay ipsilon. Kung ikaw ay desperado, kailangan mong mag-iwan ng walang puwang at subukan ang lahat ng paraan upang patayin ang isa't isa upang wakasan ito. Manalo man siya, hindi niya magagarantiya na hindi siya matatamaan ng husto ni Zhang Yi. Hindi biro ang counterattack ng isang Epsilon-level strongman anuman ang buhay at kamatayan. Tumingin si Han Shanzuo kay Zhang Yi at hindi maiwasang magbigay ng thumbs up. Ang galing mong bata, ang galing mo. Pinahahalagahan ka ni kuya. Mabilis na humakbang si Qin Qigong para maayos ang mga bagay-bagay. Kagulo, Gao Chen, kumalma kayong lahat. Ang mundo ay nasa kaguluhan ngayon, at ang Huaxu Kingdom ay nangangailangan ng mga haliging tulad mo upang suportahan ito. Anumang nasawi sa sinuman sa inyo ay isang malaking kawalan sa Huaxu Kingdom. Dapat lang matapos ang labanan ng mga espiritu. Hindi ka dapat lumaban sa buhay mo. Humagalpak ng tawa si Zhang Yi. Habang nakangiti, tumingin siya kay Li Changbong na may labis na mapanuksong mga mata. Bakit, Commander Li, natatakot ka ba? Hinampas niya ang mesa, hindi ka ba napakagaling ngayon? Sumigaw si Li Changbong sa malalim na boses, Zhang Yi. Kailangan mo bang hanapin ang kamatayan? Ang iyong lakas ay 13,000 puntos lamang, bakit mo ako lalabanan hanggang kamatayan? Napasandal si Zhang Yi sa upuan at direktang inilagay ang kanyang mga paa sa mesa sa harap ng lahat. Nakatutok ang kanyang mga paa kay Li Changbong. Sa oras na ito, nasira na niya ang kanyang mukha at wala siyang pakialam sa kanyang imahe. Isa lang siyang nobody sa Tianhai City. Si Li Changbong ay mula sa isang militar na pamilya at isang mapagmataas na tao ng langit. Ito ang magiging pinakahangal para sa kanya ni Zhang Yi na mag-alala tungkol sa kanilang imahe at mukha. Kung pwede akong mamatay kasama mo, hindi ako mawawala. Ikaw ang Commander-in-Chief ng Northwest Region. Hindi man kita kayang patayin, maniwala ka, papahirapan kita ng sakit na hindi mo makakalimutan. Ang mga mata ni Zhang Yi ay puno ng kabagsikan, tila desperado. Maging si Li Changbong ay saglit na natigilan sa momentum ni Zhang Yi. Hindi siya nangahas na isugal ang kanyang buhay kay Zhang Yi. Dahil mas marami siyang katanyagan, kapangyarihan, pera, kagandahan halos lahat kaysa sa maliit na manager ng warehouse na ito sa Tianhai City. Hindi niya kayang matalo, at kahit na manalo siya ng kawawa, hindi niya iniisip na sulit ito. Isa kang baliw. Galit na itinuro ni Li Changbong si Zhang Yi at sumigaw, namula ang mukha. Kung tutuusin, bata pa ang Supreme Commander ng Northwest Region at sinira ang kanyang depensa. Lihim na umiti si Qin Qigong sa kanyang puso, kung tutuusin, bata pa siya at hindi makahinga. Sa sandaling ito, biglang nag-cross arms si Zhang Yi at naging tamad na ekspresyon. Gusto lang kitang takutin at matatakot ka. Sa kaunting tapang na ito, ano pa ang masasabi ko sa'yo? Dahil sa biglaang pagbabago ng ekspresyon ni Zhang Yi, nakahinda ng maluwag ang lahat sa eksena, ngunit sa parehong oras ay hindi nila napigilang matawa. Napakarog ng estilo ng paglalaro ni Zhang Yi. Sa mga taong naroroon, siya lang ang nakakapaglaro ng ganito. Dahil siya lang ang walang pagkakakilanlan at background, siya ay isang hamak na tao, kaya wala siyang dapat ipag-alala at walang masyadong inaalala. Siya ay naglakas loob na ipagsapalaran ang kanyang buhay kapag siya ay umakyat at walang ibang makagagawa nito ng maayos. At ang hindi mapigil na mga ngiti ng mga tao ay naging isang uri ng mapait na kabalintunaan sa mga mata ni Li Changbong na kagagaling lang sa kapangyarihan. Hinihiling ko sa iyo na bayaran ang bayad sa hitsura. Hinawakan ng kanang kamay ni Li Changbong ang baso ng alak. Sinisikap niyang kontrolin ang kanyang lakas, kung hindi, ang mahalagang baso ng alak na ito ay madudurog sa isang iglap. Pero hindi niya magawa. Siya ay isang marangal na tao na may pambihirang background at isang mapagmataas na anak. Dapat niyang panatilihin ang kanyang aristokratikong kagandahan. Ngunit ang kanyang kaisipan ay ginulo na ni Zhang Yi.
Gulong-gulo. Gusto mo bang tumaya sa buhay mo sa akin? Tataya ako sa'yo. Kumulo ang dugo ni Li Tianggong, at upang mapanatili ang kanyang dignidad, pinisil niya ang mga salitang ito mula sa kanyang mga ngipin bawat salita. Si Qin Qigong ay nagmamadaling kumilos muli bilang tagapamayapa. Gao Chen, Chaos, huwag kang pabigla-bigla. Lasing ka na ng sobra. Naging maringal ang kanyang mukha. Isa lang ang gusto kong sabihin, sa aking distrito ng Shengjing, hinding-hindi ka papayagang gawin ito. Hindi lang dito, kahit umalis ka sa Shengjing, hinding-hindi ako upo at papansinin ang internal fratricide sa Huaxu Kingdom. Kung may mangahas na pumatay ng isang kababayan, hinding-hindi siya pababayaan ng ating Shengjing District. Qin Qigong, siya ay isang veteranong boss ng militar ng Huaxu Kingdom. Nang siya ay galit, kinailangan ni Li Tianggong at Zhang Yi na tumahimik at bigyan siya ng kaunting mukha. Bahagyang umiti si Zhang Yi, sa kasong ito, natatakot ako na kailangan kong umalis sa operasyong ito. Itinulak ni Zhang Yi ang baso ng alak sa kanyang kamay sa mesa. Ayokong maging teammate sa ganitong klaseng tao. Napangiti si Zhang Yi kay Li Tianggong. Sumasakit ang ulo ni Qin Qigong sa oras na ito. Malinaw na hindi pinapayagan ng rehiyon ng Donghai na lumahok sa operasyon ang mga layuning kondisyon. Para naman sa Southwest Region, no 3 figure lang ang ipinadala. Kaakibat ng masalimuot na lokal na sitwasyon, nagkaroon pa nga ng kaunting pag-asa. Tungkol naman sa insidente sa pagitan ni Zhang Yi at Li Tianggong, kung hindi ito mapangasiwaan ng maayos, kitang-kita na wala sa kanila ang sasali sa aksyon. Hindi ito isang sitwasyong gusto nilang makita. Hahaha! Kuya, ang talino mo. Dapat naging sastre ka sa huling buhay mo. Nais ding tumawa ni Jiang Han, ngunit kung isa sa alang-alang ang kapaligiran ng eksena, pinipigilan pa rin niya ito. Pero mahirap panoorin ang paraan ng hindi pagngiti niya. Ang noo ni Li Tianggong ay natatakpan ng mga itim na linya. Napangiti si Qin Qigong at sinabi kay Li Tianggong, pinakamatandang pamangkin, tingnan mo, nangako silang lalabanan ka. Nagpapasalamat ka rin ba? Kinagat ni Li Tianggong ang kanyang mga ngipin, tinitigan si Zhang Yi at sinabing, okay, bibigyan kita ng mga supply na nagkakahalaga ng 1 milyon, sapat na ba yon? Kumunot ang noo ni Zhang Yi, sino ang minamaliit mo? Ipaalam sa katabi ng dayuhan na sa tingin niya ay walang pera ang ating Northwest Region ng Huaxu Country. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang numero, 1 bilyon. Sa sobrang galit ni Li Tianggong ay muntik na siyang sumabog, damn it. Halos tapos ka na, bakit hindi ka pumunta at kunin ito? Itinuro siya ni Zhang Yi at sinabing, hoy, mali ka. Mas mabuti na ito kaysa magnakaw. Bago mabaliw ni Zhang Yi, sa wakas ay nakamit ni Li Tianggong ang mga supply na nagkakahalaga ng 300 milyon bago ang katapusan ng mundo. Ang halaga ng batch ng mga materyales na ito ay tumaas ng maraming beses ngayon. Si Zhang Yi ay lubos na nasisiyahan. Kaya mo ba akong ipaglaban ngayon? Ang boses ni Li Tianggong ay parang constipated na tao na sinusubukang pigilan ang kanyang pagnanasang tumay at pinipilit ang isang pangungusap na lumabas sa kanyang bibig. Humigop ng tubig si Zhang Yi at sinabing, alam kong nagmamadali ka, ngunit mangyaring huwag kang mabalisa pa. Dalhin mo muna sa akin ang mga supply na ipinangako mo sa akin, at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang laban. Iniunat niya ang kanyang kamay kay Li Tianggong at humingi ng mga pa. Iniunat niya ang kanyang kamay kay Li Tianggong at humingi ng mga panustos. Saan ko ito kukunin para sa'yo ngayon? Galit na galit si Li Tianggong, ibibigay ko ito sa'yo pagkatapos ng laban. Posible bang ako, ang kataas-taasang commander ng Northwest Region, ay may utang pa sa'yo na 3 milyon sa mga supply? Umiling si Zhang Yi, ang sinasabi mo ay walang batayan, paano kung pagsisihan mo ito? Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang 2 mahabang kutsilyo na hindi naiwan ni Li Tianggong. Sila ay 2 mahabang kutsilyo ng napakahusay na pagkakayari. Ito ay kagandahang nakikita sa pananaw ng isang lalaki, hindi marangya, ngunit isang marahas na dilag na puno ng layuning pumatay. Huminga ng malalim si Li Tianggong at pilit na pinipigilan ang kanyang kagustuhang gumuhit ng kutsilyo at agad na pumatay ng mga tao. Halos umabot na sa limitasyon ang kanyang pagtitiis. Tingin mo bobo ako? Ang 2 kutsilyong ito ang sandata ko. Ano ang magagamit ko para labanan ka kung ibibigay ko sa'yo? Ibinaba ni Li Tianggong ang kanyang mahabang kutsilyo at minisyan. Pagkatapos ng laban, hihilingin ko sa isang tao na kumuha sa iyo ng mga supply bilang iyong gastos sa pagpapagamot.
Walang magawang sinabi ni Qin Qigong, okay, isusulong ng ating Shenjing District ang 3 milyong yuan na mga supply. Zhang Yi, makikipag-away ka ba sa kanya? Tumango si Zhang Yi. Well, kailangan ko pang bigyan ng mukha ang Shenjing District. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng naroroon at naisip, sa wakas ay tapos na ang dalawang bagay na ito at maaari na silang mag-away. Dahan-dahang tumayo si Zhang Yi, at ang lahat ay nagplanong bumangon at manood ng isang nakabubusog na labanan. Ngunit sa oras na ito, dahan-dahang umupo muli si Zhang Yi. Tingin mo bobo ako? Ang 2 kutsilyong ito ang sandata ko. Ano ang magagamit ko para labanan ka kung ibibigay ko sa'yo? Ibinaba ni Li Changgong ang kanyang mahabang kutsilyo at minisyan. Pagkatapos ng laban, hihilingin ko sa isang tao na kumuha sa iyo ng mga supply bilang iyong gastos sa pagpapagamot. Walang magawang sinabi ni Qin Qigong, okay, isusulong ng ating Shenjing District ang 3 milyong yuan na mga supply. Zhang Yi, makikipag-away ka ba sa kanya? Tumango si Zhang Yi. Well, kailangan ko pang bigyan ng mukha ang Shenjing District. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng naroroon at naisip, sa wakas ay tapos na ang dalawang bagay na ito at maaari na silang mag-away. Dahan-dahang tumayo si Zhang Yi, at ang lahat ay nagplanong bumangon at manood ng isang nakabubusog na labanan. Ngunit sa oras na ito, dahan-dahang umupo muli si Zhang Yi. May kailangan pa akong itanong. Magpaliwanag. Ang mga kamao ni Li Changgong ay mahigpit na nakakuyom at naririnig ng lahat ng naroroon ang paggapangki ng kanyang mga buto ng daliri. Sinulyapan ni Zhang Yi si Li Changgong, dahil nakolekta ko ang bayad sa iyong hitsura, sa tingin mo ba ay talagang lumalaban ako o nagpapanggap na lumalaban? Li Changgong, ano ba porsyento? Kung hindi pa siya pinipigilan ng isang tao, maaaring nabunot ni Li Changgong ang kanyang espada at napatay siya kaagad. Nakita ni Zhang Yi na halos umuusad na ang kapaligiran, at ang pusong tao ni Li Changgong ay naapektuhan niya, kaya tumayo siya ng nakangiti. Okay, I know what I'm doing. Magpipigil ako kapag umatake ako. Sinong nagsabi sa akin na maging malambot ako sa iba? Nagtaas ng boses si Li Changgong at umungal na parang galit na leon. Sino ang gustong sumuko ka? Huwag mo akong pigilan, tiyak na tadtarin ko siya hanggang mamatay ngayon. Ako ang kalooban ng Diyos. Naghanda si Shenjing ng isang espesyal na larangan ng digmaan para kina Zhang Yi at Li Changgong. Dahil pareho silang nasa Epsilon level, madali nilang sirain ang isang lungsod kung hahayaan nila ang laban. Sa makatuwid, ang napiling lokasyon ay ang ilang sa Hilagang Hebei, 100 kilometro ang layo mula sa Shenjing City. Ang mga laban sa klase ng Epsilon ay napakabihirang, at syempre hindi lahat ay kwalipikadong panoorin ang mga ito. Kung tutuusin, ang talagang nagpunta ay ang mga nasa banquet hall. Ayaw ni Zhang Yi na panoorin nila ang labanan, pagkatapos ng lahat, ilantad nito ang kanyang mga kakayahan sa mga tagalabas. Ngunit ang pagkakaroon ng Qin Qigong at iba pa ay kinakailangan. Kung tutuusin, hindi magagarantiyahan ni Zhang Yi na 100% siyang mananalo laban kay Li Changgong. Ang pagkakaroon ng Qin Qigong at iba pa rito ay parang pagdaragdag ng isang life insurance policy. Kung tungkol sa pagtagas ng katalinuhan tungkol sa mga kakayahan, hindi ito maiiwasan. Kung tutuusin, malaki ang posibilidad na ang lahat ay pupunta sa Qinling Mountains upang kumilos ng sama-sama at hindi nila ito maitatago kahit na gusto nila. Gayunpaman, mahigpit pa ring sinabi ni Qin Qigong na walang sinuman ang pinapayagang magsabi sa sinuman tungkol sa nangyari sa venue ngayon. Sumang-ayon ang lahat ng naroroon at sa di kalayuan, inaabangan nila ang pagsisimula ng labanang ito. Sa katunayan, mahirap makita ang labanan ng dalawa sa mata, kaya dapat gamitin ang Nebula Global Satellite Monitoring System. Kasama si Guan Longyu mula sa Earth Temple, nakaupo din siya sa malambot na kubrekama na nakakunot ang mga binti, matamang nakatitig sa 2 tao sa hilagang kapatagan ng Hebei. Ang pagkakaroon ng malakas na kakayahan ay batayan lamang para maging isang malakas na tao. At ang parehong mahalaga ay ang pag-aaral kung paano gamitin ang iyong mga kakayahan ng may kakayahang umangkop. Napanatili ni Zhang Yi at Li Changgong ang layo na 10 kilometro. Huminga siya ng malalim, dahan-dahang ibinuga, at saka inilabas ang malaking sniper rifle mula sa alien space gamit ang kanang kamay, si Lei Shu. Ang pinakamahusay na mga armas, ang pinakamahusay na kondisyon, at ang pinakaperpektong kasanayan para sa sniping. Ngayon, si Zhang Yi ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihang labanan sa kasaysayan.
Ilalabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng walang anumang pag-aalinlangan upang harapin ang malakas na kaaway na ito na may power index na hanggang 16,000 puntos at nakabisado ang kanyang personal na impormasyon. Papatayin niya talaga. Tungkol sa kung maililigtas si Li Changgong mula sa kanya, ito ay isang tanong na kailangang isaalang-alang ni Qi. Anyway, hindi magpapakita ng awa si Zhang Yi dahil lang sa kanyang mga pag-aalinlangan. Ang "all things follow" ay naglalap ng puwang sa kanyang harapan, at sa loob ng susunod na 2 segundo, lahat ng galaw sa kanyang harapan ay kukunan niya. Si Senlu Wanxiang ay nagbukas ng libu-libong dimensional na gate. Isang katlo nito ay ginagamit upang bumuo ng isang malaking polyhedron upang protektahan si Zhang Yi mismo. 60 beses ang space acceleration na nagpapahintulot sa kanya na ituloy, makatakas, at hilahin ang gatilyo sa pinakamabilis na bilis anumang oras. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Qin Qigong na mapabuntong hininga. Walang maraming dayuhan sa kaharian ng Epsilon na maaari pa ring gumamit ng thermal weapons para lumaban. Kailangan kong sabihin na ang Chaos ay isang talento. Ang mas mahalaga ay mayroon din siyang mga talento sa paligid niya. Makakagawa sila ng ganoong set ng kagamitan para sa kanya. Inilagay ni Han Shanzuo ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mukhang naiinggit. Maaaring mapataas ng 20 hanggang 30% ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ng dayuhan sa isang set ng mga pinasadyang armas. Ang malaking Thunderbolt ay itinaas. 10 kilometro ang layo, biglang naramdaman ni Li Changgong na parang siya ay binabantayan. Ang pakiramdam na ito ay hindi pamilyar sa kanya. Noong nagsasanay siya sa Great Northwest, minsan ay nakatagpo siya ng isang ambus ng isang grupo ng mutant wolves. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ng hari ng lobo sa kalagitnaan ng gabi ay dito lang at ngayon. Hinatak ni Zhang Yi ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. At hinawakan ng 2 kamay ni Li Changgong ang mahabang kutsilyo, at ang kanyang figura ay nawala sa lugar na parang multo. Ibinaba niya ang kanyang katawan at sumugod kay Zhang Yi na parang isang puting lobo na hari. Sobrang bilis ng bala, sobrang bilis ni Li Changgong. Sa sobrang bilis ay hindi ito mahuli ng mata. Nataranta ang lahat ng nakapanood sa pag-aaway ng dalawa sa video. Tanging si Han Shanzuo lang ang halos hindi makakita ng malinaw at si Jiang Han ay pawis na pawis. Ang labanan sa antas ng Epsilon ay nakakasira ng lupa sa sandaling ito ay inilunsad. Hindi na iyon ang dimensyon ng tao sa pangkalahatang kahulugan. Ngunit gaano man kabilis si Li Changgong, hindi siya maaaring maging kasing bilis ni Zhang Yi. Si Zhang Yikwai ay dahil nahulaan niya ang trajectory ng mga aksyon ni Li Changgong sa hinaharap. Sa sandaling nagpaputok si Zhang Yi, nakuha niya ang aksyon ng pagpapaputok ni Zhang Yi, ngunit hindi niya matakasan ang landas na kanyang kapalaran. Dumating ang bala sa harap ni Li Changgong sa isang iglap na nagdiwang sa kanyang mga mag-aaral. Ang mga mata ni Li Changgong ay kasing lamig ng yelo at nyebe sa Arctic na hindi kailanman matutunaw sa loob ng 10,000 taon na naglalabas ng malabong bughaw na liwanag na parang ligaw na lobo. Nakatutok ang mga mata sa bala, binunot niya ang sable na may kidlat sa kanang kamay na nakasuot ng puting glove. Isang matalim na espada ang kumislap sa kanyang harapan, payak at simple, walang anumang kampana at sipol. Ngunit ang bala na lumilipad ng napakabilis ay nahati sa kalahati ng direkta mula sa gitna, at pagkatapos ay binaril sa lupa mula sa tagiliran ni Li Changgong. Sa impact point ng shrapnel, tahimik na lumitaw ang 2 circular craters na may diameter na 1,000 metro. Ang lahat ng orihinal na umiiral ay nilamon ng kawalan. Ang bilis ng paghugot ni Li Changgong ng kanyang espada ay talagang tumpak na natamaan ang bala na pinaputok ni Zhang Yi. Alam mo, hindi nagpigil si Zhang Yi sa suntok na ito. Nabigo si Zhang Yi sa unang shot at walang pag-aalinlangan, diretsyo niyang hinila ang gatilyo ng pangalawang putok. Patuloy na sumugod si Li Changgong. Boom, 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 boom. Sunod-sunod na bala ang nagpaputok mula sa muso ng baril ni Li Shu, na tumama sa dibdib at ulo ni Li Changgong. Ito ay malinaw na isang sniper rifle, ngunit sa mga kamay ni Zhang Yi mayroon itong bilis ng apoy na maihahambing sa isang assault rifle. Hindi na niya kailangang magpuntirya. Kung nasaan man ang isip niya, iyon ang direksyon na itinuturo ng bala. Ngunit nagawa niyang makuha ang tadhana, ngunit hindi niya napigilan si Li Changgong na hatiin ang kanyang bala gamit ang isang espada. Gumamit ng baril si Zhang Yi. Ang mga bala na nagpaputok sa napakabilis na bilis ay naglalaman ng malaking kinetic energy at madaling makasira ng bundok.
Ngunit ginamit ni Li Tianggong ang kanyang sariling lakas para madali. Trait System, Space System Ability User. Tahimik na nag-isip si Zhang Yi sa kanyang puso. Kung hindi nakuha ni Deng Xiantong ang impormasyon tungkol kay Li Tianggong, maaaring napagkamalan si Zhang Yi at naisip na si Li Tianggong ay isang top-notch enhanced alien. Gayunpaman, hindi siya. Ang hilagang kanlurang hari na si Li Tianggong, military codename Emperor Gochen. Ang mga may espesyal na kakayahan ay kilala na may mga kakayahan sa espasyo. Master the superpower, ako ang kalooban ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik mga bossing. Sa mga hindi pa nare-subscribe ay mag-subscribe na po kaw dahil malaking tulong po ito sa paglago ng ating munting channel. Maraming salamat mga bossing.